Hello, hello, hello. Good afternoon and good evening sa masulok kayo ng daigdig. This is part 2 doon sa marami ng general na nag-iisip because of the action of Colonel Udi Mungaw na isang May 1992. Ang kanyang commander, si Major General Loheco, what I mean, is 93. Pero hindi yun ang naging basis at hindi rin yun ang basis niya dahilan na hindi siya na-promote. Alam niya na hindi na siya promotable because we know the policy. Once less than 1 year ka, ay hindi ka talaga mapopromote because that is the policy. Naabutan kasi siya ng election ban 6 months prior, hindi pwede na may salak sa promotion at saka walang promotion at time. So ang naging decision ni Colonel Mungaw ay yung mga nangyayari sa kapaligiran ay siyang iniisip niya bakit ganito na ang ating bansang Pilipinas. Parang hindi na tama ang nangyari sa ating bansa. Ano mga kaibigan? So, naisip niya na gusto niyang gisingin ang kaisipan at puso't damdamin ng kanyang kabaro na satisfied ba kayo sa nangyayari sa ating bansa? Yun yung tanong eh. Satisfied ba tayo sa nangyayari sa ating bansa o hindi? Kaya pag-iisipan natin ito mga kaibigan. Dahil hindi na maganda. Niluloko tayo ng mga namumuno sa ating bansa. Alam nyo, nalulungkot ako bakit ganitong nangyari sa ating bansa. Na bangayan dito, bangayan doon. Ano ba yan? Pinag-aaway na lang ba tayo? Pinagsasabong na lang ba tayo ng mga politician? Alam nyo, sa totoo lang, ang makapagpahinto dito ng gusot ng bansang Pilipinas, ang Pangulo. Because he has a power. Ang problema lang kasi, hindi niya na rin na siguro mapasunod ang Pilipino unless siya ang magbago mismo. Alisin niya ang kanyang mga ambisyon na sa sunod na election by 2028, isipin niya pa ang kinabuka ang sinong mamuno sa by 2028 in 2034. Yun yung mga plano niya eh. Ginagaya niya ano ang ginawa ng kanyang tatay na Marcos Sr. Okay, makasakit tayo ng damdamin, ano? Pero para sa lahat ng mga Gen Z na hindi nyo alam, sa panahon ni Marcos Sr., kaya nagkagulo sa panahon ni Marcos Sr. because there is something behind of the planning para sa Marcos Sr. May puso rin ang senyor, ano? Ang problema yung nakapaligid sa kanya. Unang-una, ang asawa niya, I'm sorry, Romualdez, Madam Imelda Romualdez. Sorry po. Ikaw rin ang isang dahilan, Romualdez. Ikaw ay isang dahilan kaya nagulo ang Pilipinas sa panahon ng Marcos Sr. Gumamit ka ng mga galamay mo na ang pangarap mo rin, ikaw yung the next President of the Republic of the Philippines.
kasabwat mo dyan si Danding Cuangco na kung saan fresh kasi ni Corazon Aquino. Tingnan niyo yung mundo natin. Umiikot sa mga tao na ito. Umiikot sa kung nawala na ngayon ang Cuangco, nawala na sa limelight ang Cuangco. Pero noon, ano bang mga sikat na apelyido noon? Cuangco, Araneta, Romualdez, Marcos. Yung mga inchik, dati na yan. Kahit saan panahon yan, nandiyan yan sila. Dahil mga negosyante yan. Pero yung mga politician, sila yung nag-aari. Tapos ngayon, mababalik na naman ang Marcos, Romualdez, Araneta. At bumasok ang Duterte. Sa ngayon, in history, hindi natin masabi na ang Duterte ay mga walang iya. Papasok yan sa history. Now, yung Marcos, hindi na makakabangon muli. Basura ng apelidong Marcos. Pag pumasok ang history ngayon, nagiging basura na ang Marcos. Shame, Marcos. Ang dami na nga Marcos, ayaw na magpa-apelidong Marcos eh. Isa na yung classmate ko sa Special Forces. Ayaw niya nang gumamit ng Marcos. Nakakaya daw ang Marcos, kaya di siya gumagamit ng Marcos. Nakakaya na. Basura ng apelidong Marcos. I'm sorry my idol. I'm the loyalist. Pero sinira ng Marcos ng Junior. Winalang iya ang Marcos ngayon ng Araneta at ng Romualdez. Sa panahon ng Marcos Sr. ang sumira Romualdez. Ngayon Romualdez pa rin plus Araneta. So yun mga kaibigan ang nakakalungkot sa atin. Kaya ako tumulong sa Marcos, gusto kong bumang muli at mabawi ang masamang panaginip sa Marcos regime. Ngayon, hindi na babangon muli, babagsak muli ang Marcos. It because of Marcos and Araneta and Romualdez. Mga walang hiya itong Romualdez at saka Araneta. Sa akin, pag ako nag-conclude, ang walang hiya dito, Araneta at saka Romualdez. Nakakaawang bansa. Tinulungan ko ang Marcos para bumangon muli. Pero walang yang Marcos Jr. Binagsak muli ang Marcos. Sorry. Sorry po mga kaibigan. Kawawang Marcos. Hindi na makakabangon. Para sa kalaman ng lahat na ang Marcos noon ay tinitingala. Kahit papano hanggang ngayon may natira pa rin mga Marcos. Pero ngayon, ewan ko na, lahat yata ng Marcos pumunta na sa Duterte. Ang natitira, mga 1% na lang. Ang natira, yung mga sip-sip na lang at nakikinabang ang natira sa Marcos. Why? Kami ni Colonel Galang, ng pamilyang Galang, the whole administration of Marcos, nandiyan yung attorney Galang,
the father of Colonel Galang na kasama namin ngayon. Ha? Nakasama sa pamilya, pero nandito kasama namin ngayon. Kasi nakita niya walang yan na mga Marcos ngayon. Yan si Sandro Marcos. Kung hindi nahila si First Lady ng ina ni Colonel Galang, maaring walang Sandro Marcos ngayon. It because of Stampede na muntik ng mapisat si Lisa Araneta. Tingnan mo, loyal yan, ha? Pero bakit nandito sa amin ngayon? Ako loyal Marcos, pero bakit nandito ako na nagsalita laban sa Marcos? Tumulong ako sa eleksyon. Tumulong pa nga ako bumuo ng organisasyon laban kay Inday Sara. Ngayon ko lang mailabas to. Kasi ang pinag-uusapan namin, baka mayroong gagawin si Inday Sara na agawin ang power ng Marcos. Kaya bumuo kami ng organisasyon with my organization, Vanguard of Democracy. Pero bandang huli, hindi pala. Gagamitin lang pala kami sa kawalangian nila. Kaya ako, April 9, 2024, doon ako nagsimula lumaban sa Marcos. Doon kami nakita ni Captain Dado na kung saan, sabi niya, yun, we will organize the guerrilla. Yun, ginawa. Guerrilla ang pinag-usapan namin hanggang nabuo namin yung pangalang Filipino Guerrilla Forces. Ngunit, napasukan pa rin kami, nasira yung aking mga leaders na kausap, na suhulan, na swelduhan yung iba. Kaya ngayon, ang Filipino Guerrilla Forces, sabi ko sa kanila, standby muna kayo. Standby muna ang Filipino Guerrilla Forces. What is the purpose of the Filipino Guerrilla Forces? Is to support, reinforce the armed forces of the Philippines, because we know the fact that the armed forces, they cannot defend our country. Ilang milyon yung Chinese forces versus we are only more or less 200,000 armed forces and plus Philippine national and other uniform personnel. Sabihin natin with include their service 1 million. 1 million. Pero pag yung China, pag pinagsama-sama nila, nako, 20 million. Anong laban natin doon? At saka wala tayong laban in terms of high-powered pag-uusapan. We are only capable fighting in the ground. Pero pag ginamit ang air and water, wala na tayong laban doon. May laban tayo pag land warfare. Pero normally, in all war, you cannot say you win the war once you cannot control the ground. So, army yun. Dahil yung Air Force, sa langit yun. Pag naubusan ng kanyo, ng gasolina, bababa yun. So, matatalo pa rin. Yung dagat, yung malawak-lawak. Kahit walang gasolina, kaya lang itataob yan pagka hindi tumabi. So, patuloy tayo mga kaibigan. Ako, nalulungkot ako sa bansa natin. Bakit ang kaganito? Bakit ang daming walang iyang Pilipino? Pinag-away-away tayo. According to my source, yung mga trolls, mga bayaran, mayroon silang isang building dyan sa Ayala na puro trolls nandyan. Mayroon silang drafter nanggagaling nasyonal. Ito ilabas nyo.
pagbigay sa kanila, simultaneous dispatch yan. Tingnan nyo, ang daming nilulokong Pilipino na. So, kaya nga yung 125 million, nalason sila. Sa 125 million, nalason sila sa confidential fund. Pero yung 4.5 billion ni Pangulong Marcos, hindi sila nalason. Gaano ba ka-difference ang 4 billion na lang at saka 125 million? Anong difference nun? How many percent? 1% only, 1 point something percent ang difference doon sa billion. How many percent? 100% ha? 100%. And 99% o 98% ha? 98% doon sa billion na ninakaw ba? 98% na nakaw na confidential ni Marcos versus 2%. Ano ba yan? Hindi nyo ba naintindihan Pilipino? Pati nga mga profesional, mga bobo rin eh. Yung mga kaliwa, nakikita lang 2% versus 98%. Huwag na lang natin 125 million at saka billion na pag-usapan kasi parang hindi nyo napipicture yung mahina mag-pick up. 2% versus 98%. Ang pinaniwalaan na 2% na nawala sa kaban ng bayan. 98% hindi nila nakikita na nawala sa kaban ng bayan. Anong klaseng utak kayo mayroon? Ha? Anong may utak kayo mayroon? Kaya nga sabi ko, nakakabubo ngayon ang panahon ngayon. Nakakabubo. Nakakatanga. Nakakabaliw. Ha? Nakakabaliw. Dahil hindi na sila marunong mag-compute. Hindi na sila marunong mag-analyze dahil sa pera. Ano ba kayo? Ha? Ano ba kayo? Tingnan mo si Secretary Gibo. Number 1 sa barya, pero bobo yan. Ha? Number 1 sa barya, pero bobo yan. Bakit? Hindi niya naiintindihan yung 98% at saka 2% eh. Hindi niya naiintindihan. Nakikita niya yung 2% pero yung 98% hindi niya nakikita. Eh, ang tawag doon, di ba, bobo? Paano? Maaari yung 8% na punta sa kanya. Diyos ko naman, bayan ko Pilipinas. Alam niyo ang solusyon dito. Ang may solusyon na hindi lulubog ang bansang Pilipinas, ang armed forces. Kayo ang solusyon sa problema ng bansa. Huwag kayong magbulag-bulagan. At pag naghirap ang bansa nang dahil sa inyong armed forces at ako ay buhay pa, alam ko na kung sinong hahanapin ko. Alam ko kung sino ang hahanapin ko. Mga kaibigan, pag lumubog ang bansa na walang ginawa ang armed forces, alam ko na sino ang hahanapin ko. Kung buhay pa ako. Kung patay ako, mag-iiwan ako ng kataga. Na kung sakali maghirap ang bansang Pilipinas at nagkagulo ang Pilipinas, ito lang ang sisingilin nyo. Dahil sa kanya, nagkaganito ang bansa.
nakakaawa ang bansang Pilipinas. Yung aking pagdududa sa mga Marcos, naisip ko na ganito at narinig ko rin sa iba na parabang ang Marcoses pinaghihigantihan ang Pilipino. Makikita mo naman na parabang naghihiganti ang Marcos sa Pilipino, na parabang pinagkaisaan natin sila nung panahon na sila'y naghirap. Sa totoo lang, kung hindi naging Pangulo ang Marcos Jr., isa sila sa pinakapulubi among the powerful among the others sa Pilipino. They are powerful and they are billionaire among the businessman in the Philippines. Ngayon, yung pinaka-powerful and pinakamayaman sa Pilipinas, sila ang pinakapulubi before he won the presidential election. Wala nga magamit sa campaign period Ni piso nga hindi kami nabigyan Kami pang gumastos. Si General Samonte, milyon ng pesos ang nagastos niyan. Magsimula pa sa Vice President, hanggang ngayon, ginago pa rin nila. Wala akong magawa kasi para bang pinandigan niya na hayaan mo, Pangulong Marcos Sr., hindi ko hahayaan ang anak mo. Ayan, kahit ginago na siya, hindi niya hinayaan ng bangag na presidente. Kawawa ang Pilipinas. Pinagluloko nila ang Pilipino. Nagbayad sila ng mga manluloko, mga trolls para lang mapaniwala na maling-mali ang Duterte. Tingnan nyo ang social media. Kaya ngayon, naggagantihan na lang Duterte Marcos Gagawa na lang sa social media. Pero bahala na kayo mag-conclude kung sino ang tama at mali. Palitan dito, palitan social media. Basta ako, tandaan nyo, bansa ang aking pinoprotektahan, hindi politisyan. Now, bakit ka sa Duterte? Pinapaliniwanag ko na ang Duterte ay tama. Ngayon, kung labanan kayo ng mga gaguhan, hindi na ako kasama doon sa gaguhan. That's part of politics na maruming politika. Basta focus ko, system of the government, corruption versus NPA. Yan yung pinapanindigan ko hanggang ngayon. Labanan ang sistema, labanan ang korupsyon, at labanan itong mga gagong komunista na ito. Isa rin gago ito, isa rin manlilin lang ito. Ang daming napaniwala ito, lalo na si Rene Cook, gago ito Lumipas na yung Hontiveros, lumipas na mga ibang mga bida dyan, lumalabas na naman si Rene Cook. Ganon ang nakita kong programming. Ikaw naman, medyo bata-bata, Gen Z ngayon, itong Gen Z, ito ngayon ang pagmumulatin mo. Ang galing nyo magtarantado komunista. Gago! Kayo mga komunista, kayo yung uunahin ko pag nagbago ang Pilipinas. Salamat.